21 to 25. So I'll read the leader, you will read the people na portion. Verse 21, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Amen. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we praise and thank you sa imong kamaayo, Lord God, sa matag usa, sa pag-sustain nimo, Lord God, sa amo ang tanan, sa among trabaho, pag-negosyo, pag-eskwela, Lord God, throughout this week. Lord, ang among tanang accomplishment, pasalamatan ka namo, ug among ginabalik ang tangang dungog ug himaya sa imo. Lord, kung namay sa amo adirin, ang adunay pagsulay ng ginaagian sa iyang trabaho, sa iyang family, sa iyang health. Lord, we pray that may you be with them. Tabangi sila ng kani masulbad. We pray that you would heal them, Father. Lord Jesus, we pray for your peace to fill our hearts and minds. Kung aduna man may mga problema, ginahuna-huna, among ginasangat, Lord God, sin throne of grace. Lord, may you bless us as we worship you. We pray that your Holy Spirit would fill our hearts and minds as we sing songs of praise to you. We pray, Lord, nga among pamalandungan, maka-reflect me, Lord God, sa word, nga among madugan karong adlaw gikan sa Bible through pastor. Bless your servant, Lord God, as he would preach to us your word from the Bible. And be with us, Lord, today, in Jesus' name. Amen. Let us sing this song, How Great is Our God. Kay atong Ginoo kuyaw, siya ang greatest. And He is the God whom we serve. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
is our God. Yes, Lord Jesus, you are great. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Yes, Lord, you are the name above all names. You're worthy of all our praise, Lord. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name Yes, Lord, above you are the name above all names. Worthy of all our praise, Lord. worthy of all praise. Our hearts will sing. My heart will sing, how great is our God. Your name is great, Lord Jesus. There is no one. Such a word. Kanino lang, O Diyos, ako may pagsaling. Kanino lang ako may katagawan. Kay Ikaw ang akong Ginoo. Kanino lang, O Diyos, ako may pagsaling.
Musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Puno ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Puno ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, damhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa kanang unang iinig kalibutan. Damhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa kanang unang iinig kalibutan. O kasatanan ng Diyos. We worship you, Father. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord by offering our prayers and our thanksgiving to Him. Ato ning ihatag ni nga panahon, magampo ta sa iya, personal prayer nato. Pasalamatan nato siya, ug naa tay mga ginapangayo nga hantod karon wa pamahatag, ug naa na po tay bag-o nga gina-request sa Ginoo. Let us bring it to God, kaya ang iyang presensya ania karon samtang kita naga-worship sa iya. So atong iduko ang atong mga ulo, o iyong nato atong mata, o atong pasalamatan o ampuan ang atong buhi ng Diyos. Let us pray.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we are gathered here today to praise your name, to worship you, and to give glory and honor to you. Una sa tanan, Lord, pasaylo ami sa among mga kalapasan, nakahimo mig sala batok kanimo, ang sa Lord wala mi kabalo nga nami gihimo nga dili dayon maka pahimuot sa imuha, pasaylo ami Lord. Salamat Lord kay niingon ka sa imong pulong nga if you confess your sins sa imuha, you are faithful and just to forgive us of all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, forgive us sa among mga sala, Lord. Tabangi mi, Lord, nga kung nakasala mi sa among isig katao, hatagi mi og courage nga mangayog pasaylo. Kadtong nakasala sa amo pong pasayloon. Kaning mga sala, Lord, mo ning magbabag sa among mga prayers diha kanimo. So forgive us. Lord, nakita nimo ang hearts, ang minds sa imong katawan nga naa dinhi karon. We pray, Lord, na you will hear their prayers o tubagon nimo o i-grant nimo sa ilaha ang matagsa-tagsa nila nga mga pangamuyo. Help us, O God, to do your will in order to please you. Tabangi pud mi, Lord, nga makasabot sa imuhang mga pulong karon nga gikan sa imuhang Word of God. Thank you, Father, for your goodness and love shown towards us. In spite sa among unfaithfulness, you are faithful to us. Hear our prayers, O God. And those of us, Lord, na naay mga balatian, we pray for healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, for touching the body of my son, Simon Paul, na na-restore siya, naka-worship siya with us. Kay ganina, Lord, nag-chill siya, and yet we praise you for your power. Thank you, Lord, kay imong gitubag ang mga prayers sa imong katawhan, especially kay JR, ang iyahang prayer nga ma-set free siya sa iyang mga burdens in life. Salamat, Lord. Keep the family together in the name of Jesus. Lord, sa among pag-worship sa imo karon, we pray that your Spirit will guide us and be with us. Thank you, Lord, for life. Thank you for today is the birthday of Don Angelo Anuba. Bless him, Lord. All souls belongs to you, especially kaning mga children that are growing up. We pray that you guide their parents, Louie and Chesa, sa iyang pagtubo. May they grow, Lord, and their family, may they grow in the fear and the knowledge of your grace. Salamat, Lord, sa imuhang power that it has worked, that is at work within us. Help us to remember that greater is He that is in us than he that is of the world. Para og naay mga temptation, ma-overcome na, naay mga problema, ma-overcome na mo in the name of Jesus.
We commit this time to you, Lord, as we listen to your word. Bless us with your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Manglingkod ta. Good morning, everyone. Praise God, no, for this wonderful day. Naana po ta din aron pagsimba o pagdaig sa atong buhay na Diyos. Ang message nga gihatag ni Lord sa ako para sa inyo today is about who Jesus is. Kung gititulan ni Born in Jesus, Born of God. Important pang God nga kita nga mga magtutuo kay Jesus, kabalo ta nga kinsa siya. Kaya naay uban, dili sila ka-sure o kinsa si Jesus. Ang uban, moingon nga tao lang siya. But atong tanawon sa Bible, unsa si Jesus o unsa iyang sulti regarding himself. Kay kita mga Christian, atong gituuhan nga si Jesus atong Ginoo. So ato na siyang timan-an o kana nga prinsipyo ato lang ikinabuhi. Kay aron inignaay mga testing o trial, kabaluta kinsay atong tawagon. So mao na ang atong mensahe karon nga ihatag sa Ginoo. Born in Jesus, born of God. So ang akong text, makita nato sa 1 John 5, 1 to 5, o niya, jump ko sa verse 13 to 21. Everyone who believes that Jesus is Christ is born of God. So ang tanang tao daw nga mutuo nga si Jesus is the Christ, mao siya ang Kristo, is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. Dili bugat ang commands ni Lord. Dili bugat na tumano. Everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. In verse 13, it says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death, and I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.
we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true by being in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Dear children, keep yourselves from idols. May the Lord bless the reading of His Word. Kaning gisulti ni Apostle John din sa 1 John 5, mao po ni siya ang writer sa Revelations katong the return of Jesus. Siya po ang nagsulat ani. What it's like pag mubalik na si Jesus. Kaning iyahang gisulat karon talks about who Jesus is ug kita nga mga mutuo kay Jesus unsay atong dapat himuon. So two things, no? Kinsa si Jesus ug kita nga mga mutuo sa iya unsay dapat natong himuon. Number 1, mo na yung lesson nga makuha nato sa Word of God nga atong gipasa, truths that we can learn from this passage. Number 1, all who believes that Jesus is the Christ is born of God. All who believes, again, all who believes, everyone, bisan kinsa, nga mutuo nga si Jesus mao ang Kristo is born of God. Unsa nang Christ? Ang uban, dugay na sila gasimba, dugay na sila ga pakadungog o gaampo in the name of Jesus. Pero abi nila nga Jesus Christ, kanang Christ, apelido na ni Jesus. Unsay meaning sa Christ? Sa una manggod nga panahon, pagtawagon ka sa imong pangalan, karon manggod naa na may apelido, di ba? Ang imong Louis, ano ba? No? Naa na apelido ba? JR Caduco, naa na apelido. Ako Pastor Lee Narumal. Sa una, kay apelido. I-identify ka kinsa imong papa. David, the son of Jesse. Solomon, the son of David. Ana na siya. I-identify ka kinsa imong papa. Pero si Jesus, wala siya gi-identify nga Jesus, the son of Joseph. May nakamention na pero kaisa lang. Ang identification yun ni Jesus sa Bible is Jesus, the Son of God, the Son of the living God, or Jesus, the Christ. So, unsa ning Christ di ay? Unsa meaning ani? Dili man na niya apelido. Dili po na ngalan sa iyang papa, apelido sa iyang papa. Ang Christ, akong research, gitanaw na ko, ang meaning ana is the anointed one. Ang uban, madungog ni mo, Christ the Savior. Kaya actually, He was anointed by God to save the world. Mauna, ang shortcut, Christ the Savior. Pero ang meaning yun ana, nga word sa Greek o sa akong gi-search sa YouTube, ang meaning sa Christ is the anointed one. Siya ang gi-anoint sa Ginoo to save the world. Mauna siya ang tawag sa atong Ginoo, Jesus Christ. Kaya ang uban, mutuo kay Jesus, napaglaing daghang Ginoo nga gituoan. So ako nang ipakita sa inyo nga ang Ginoo dili siya gusto ana. Karon ingon lang dire sa first lesson nato, ingon niya, whoever believes that Jesus is the Christ, nga siya ang gi-anoint sa Ginoo to save us from this world, dalahuntan niya sa kainaman sa himuon nga new heaven and new earth. Actually, kani nga kalibutan nga atong gipuy-an karon, malanay ni sa Third World War.
Mao na siya nganong na ay mga nuclear weapon, nuclear bomb. Paggira ni, paglupad sa nuclear bomb sa US, sa Russia, mao na yung daghang nuclear bomb. US, Russia, China, North Korea, India, Pakistan. Lanay yung kalibutan. Apil ng Israel na po na nuclear bomb. Na sila nagasaka. So, nganong naaman na? Because, mauna na gisultay sa Ginoo nga this world will pass away. Kaning kalibutan ba? Dili na siya istorya. Giredy na sa Ginoo ng nuclear bomb. Pag abot sa time nga mubalik na si Jesus, buto na na. Lanay na tanan. Pero ang promise ni Jesus, tanan nga nituo og nisalig sa iyang kwaon. Kay naghimo man siya bag-ong heaven o bag-ong earth. Mo na i-describe niya. So, ingon din siya ang anointed one to save the world. Ingon niya, if you believe that Jesus is the Christ, siya ang anointed one, siya ang mo save sa kalibutan, you are born of God. Important manggod ni siya nga kita diri sa kalibutan mataw na tapag usab diha sa Ginoo. Ingon din sa John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Mao na giingon ni Jesus. Ang iyang giingan na pare si Nicodemus, kay niduol man sa iya si Nicodemus. Nangutan naman, Lord, ikaw gikan gyud ka sa Ginoo kay makahimo man kag mga milagro. Giingnan siya ni Jesus, sultihan ta ka, Nicodemus. You cannot enter the kingdom of God unless you are born again. To be born again, ingon din you need to believe in Jesus. And believe Him nga siya ang anointed one of God. He is the Son of God. Kay daghang magtotoo nga wala din sila kabaluon sa ilang gituan. Basta sunod-sunod lang. Ang importante manggod, if you believe in the Word of God, you believe in the Bible, i-check nimo ang imong gituan ug naa diri. Ug wala diri, ayaw na. Pakapin na. Mao na ako, every time muwali ko, naagid ko yung reference. I-check ninyo. Kay naman mo yung mga Bible, i-check ninyo, kay God will speak to you. So ingon niya, if you believe that Jesus is the Christ, then you are born of God. If you are born of God, then you can overcome the world. Mao na ingon niya diri sa verse 5. Ingon verse 4, for everyone born of God overcomes the world. Kabalo mo, diri sa world, daghang tentasyon. Ang uban, ang ilang weakness, sugal. Uban, inom. Ang uban, drugs. Ang uban, kwarta. Ang uban, babae. Temptations of the world. Pero ingon ni Jesus, kung mutungo ka sa iya, you can overcome all this trouble in this world. Pildihon mo. Nang akong pangutana sa inyo, do you believe that Jesus is the Christ? Kung nagsulti kag amen, then ingon dire, you can overcome the world. Ayaw king nga nahi sa una, saon ta manggod pastor, tao ra manggod ta. No? Mo nang daghan tag asawa. Tao ra daw siya. Pero ingon dire, you can overcome the world. Mao na siyang nganong dapat mutawag ta sa Ginoo. Kay kung kita lang, di ginato na kaya. Daghang tao naghimog New Year's resolution. Sugod karon, di na gyud ko mo inom. Hala dahil pag-agis lingan birthday free, isa lang free ka. Ubog na po. Failure ba? Kaya nga naman, ang iyang gina-promise, di niya kaya himuon, wala man siya power. Pero mo ni siya, importante, diha sa imong faith, ingon dali, who is it that overcomes the world?
only the one who believes that Jesus is the Son of God. Our faith in Jesus, mao na siya maka-overcome. Mao na nga dili ta mo ingon nga di manggod ko bright, mao na nga ani lang ko. Pag naa kay desire, i-pray nimo. Wala may imposible sa Ginoo. Amen? Kaya kung ikaw mismo musulti ka na nga, wala gyud. Sa ato pawa ka nito. You do not believe that Jesus has the power. Na kay desire, padako lang imong business, ampuin. Dili man dautan. Pero kung ingon ka nga, dili, mahurag yun ni. Wala din na may tabo. Kay ikaw mismo di-declare na wala kay mahimo. Mauna siya ang faith. Our faith in Jesus, mauna siya mulid sa ato dinhi sa kinabuhi nga mahimutang malipayon, successful ang atong mga dreams and desires, ihatag na niya. But ingon dinhi, we need to obey His command. Naay giingon gid niya. Ingon dinhi, everyone who believes that Jesus Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves His child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Atong sundon. Kung wala pa mo katry, i-follow ba ang command of God? 10 commandments. I-try na obey. Di man na siya lisod. Nga naman na may power ang Holy Spirit. Pag-pray nimo to receive Jesus, unya nituo ka nga siya ang anointed one, ingon niya, I will give you the Holy Spirit. Mo na promise ni Jesus. So that is very important prinsipyo sa atong pagka-Kristohanon. If we love God, we love Jesus, and we love the believers, the body of believers. Dili the world, the body of believers. Nakabantay mo pa nagsabi sa dili nimo kaila ba? Mamit nimo pero paglaman mo pa lang nimo gaan imong loob. Na mo feeling naka-encounter na mo ana. That is the moving of the Spirit, because kana imong kaistorya Christian po na. Ang tinuod na Christian ang nakaila ang Ginoo lang. Dili na siya madala nga member ka sa ani nga simbahan, member ka. Dili na membership sa church, wala na sa Bible. Tinuod nga Christian, si God lang ang nakabalo, si Jesus lang, kay siya man ang kabalo, kinsa ditong nag-receive sa iya. You can be in any church that preaches Jesus. Ang importante na receive nimo si Jesus sa imong kinabuhi, ug nituo ka sa iya. Mao na siya very important. Diha ka magsugod. From there, tanan nimong request, tanan nimong weakness, iampo. Mulakaw ka, pandol ka. Nakasala ka, kay sige ka nagpamalikas. Pangay pa sa iyo. Until the Spirit of God will change you. Mao man ang concept ginatudlo. Dili kay, no to ingon, you keep on sinning. Unsang klase nga Christian? You still live in sin. So, one important one, that all who believe that Jesus is the Christ is born of God. God will empower you. The second important truth na naadin is that all who believe in Jesus as the Son of God has eternal life. Mao na assurance. Ang atong kinabuhi ba, dire, ang uban manggod, nituo sila, nagasimba sila, kani ako lang ng observation nga tinuod. Pero pangutan na nga, kung mamatay ka, kanto ka kaglangit, ambot lang ani, wala din na siguro, pamilya siguro, sige kagsimba-simba, kapoy may pag dito ka sa dagat, maligo, diba? Wala may siguruhan. Pero unsa ingon sa Bible, verse 13, pakiplas sa verse 13. Ingon din all, verse 13, ingon siya din I write these things to you, ingon sa Bible, who believe in the name of the Son of God, so that you may know
that you have eternal life. Kaning Bible gisulat ni karon pa lang gi-assure na ka sa Ginoo nga naa kay eternal life. Mutuo mo ani? Mo na atong hope. Kay kung wala kay aning hope, ako ingon na lang ko nga dili ni para sa imo. May patuwa kas dagat. Mauro man day gihapon. Simba-simba ka nya di man day ka sure nga maadto ka sa langit. Ingon ni Jesus gisulat ning Bible, I write these things to you who believe in the name of the Son of God para karon pa ba you may know that you have, dili ingon nga you will nga inig-abot sa mamatay ka kaluyan ka sa, you have ma-experience nimo diri sa earth ang eternal life. Mao na bisag unsa ka kapobre, bisag unsa kadaghan ang problema, if you trust Jesus, salig ka sa iya, He will give you the assurance of salvation. Mao man ang gisulti niya. Gisulat ko ni para kabalo ka nga naa kay eternal life. So kung ikaw nagsige kag sunod-sunod pero wala kay assurance, wala pa gid nimo nailhan si Jesus. Mura na gud na ay kanang usa ka dato nga ni pasalig sa imo, ako'y mo pa eskwela sa imo. Oh, na ay kwarta enroll dito. Ana na dayon, maupod ni siya si Jesus. Ingon siya hatagan kanya eternal life. Sige pangayo bisag unsa kay ako'y bahala. Unsa na to pag kabalo nga kaning sulti ni Jesus is true. Ingon ba siya sa John 5:24. Ingon siya very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Mutuo ka. Maminaw ka unya, mutuo ka, hatagan kag eternal life. Dili next kundi karon pa ma-feel na nimo ang kalipay nga nakaila ka kay Jesus. Ingon niya, and will not be judged. Dili ka na niya husgahan. Pagbalik ni Jesus to judge, ilain kadaan. Diba? Murabor ng kanang naakay diapilan nga example, kasal, unya, magpila ka sa pagkaon, tawagon na, ayaw na diha, dili na ka. Kay gilainan ka na. Naaka sa VIP table. Mauning ginasulti ni Jesus. Ingon niya, ang tanang tao sa kalibutan mo agi sa iya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Dili ka kasulod sa langit except through me. So, regardless of kung sa imong religion, si Jesus na bahala na. Basta tanang tao sa tibuok kalibutan mo agi na sa iya ha. Kung sa may pasabot, o dili ka Christian, ma-imperno ka, wala po kung nagsultian. Ingon ni Jesus, mo agi sa iya. Pero kadtong mga nituo ug nisalig sa iya, dili sa kalibutan, lainon na niya daan. Amen? Mao na yung gisulti niya sa John 5:24. Dili na ka i-judge, but you have already crossed over from death to life. Kung sa'y pasabutan ni, pag mabalik si Jesus, buhi ka, tagbuunin mo siya. Kadtong patay, buhion to. Ano man? Naana sa Bible. 1 Thessalonians 5. The dead in Christ will rise. Mao dito yung mauna, will rise first. And we who are alive will meet Him in the air. Tagbo ta. Pagbalik ni Jesus, kung buhi pa ta. Gina-describe na tanan, pero natingala po kuning uban nga church, dili mo na nila ginasulti. We should know this. Kay mo ni tuyo ni Jesus, nganong ni siya ang Ginoo nagpakatao. Sultihan ta by example. By example, natao siya, namatay nga natao. By example, dili ni ingon nga istorya lang, mo nang ang uban, kung di yung kamutuo, ang problema gyud ka. You do not belong to Jesus. Kaya ingon man ni Jesus, my sheep hears my voice, knows my voice, and they follow me. Mao na ingon ni Jesus. Ang iyang karniro, kaila niya, basig dili ka niya karniro. Pero ingon man siya,
Na ay uban nga karniro nga way labot pero basta mo duol iyang paapilon. John 10:27, John 6:47 or 63 na diya sa John 6. Ingon siya na ay mga karniro nga wala dinhi na apil pero kung muduol sila ako gihapon silang kasudlon. Mo na isulti ni Jesus. Pero kung ikaw, you belong to Christ, mamiss yun mo siya. Mao na nga nung nagasimba ka. Mao na nga nung adto ta sa church. Pero kani akong ginatudlo, you should understand it. Dapat masabtan nimo ni kay ngano man. Mao na imong bali kuptan nimo as a believer of Jesus. Lisod man mo tuo ka bisag unsa. Uy, si Jesus ani, sige. Si Jesus. Ano man na siya? Tao ro na, sige. Ingon din si Jesus, Son of God na. He is the Christ, the anointed one. Si Apollo Kibuloy, dili siya anointed. Ingon niya, appointed one. So lahi na, gi-appoint daw siya ni Jesus nga siya ni Puli. O na siya. Ang Pope, mo claim na sila nga anointed sila. Pero sa Bible, si Jesus lang ang the anointed one. Kay siya conceived by the Spirit of God na. Wala na siya na tao kay ang babae at lalaki nag-sex na buntis. Wala. Walay sex na hitabo kang Joseph o kang Mary. Conceived by the Spirit. Kana siya, gibutang na siya sa womb ni Mary. Motong na tao siya. But he is not made of man. He is the Son of the living God. Amen? Now, the third one, important ni. So, the first one is all who believe that Jesus is the Christ is born of God. Ang second, all who believes in Jesus as the Son of God has eternal life. Mao na isulti sa atong gibasa. The third one, all who believes in Jesus, the Son, can confidently approach God through prayer in Jesus' name. Akong basahon ang verse 14 ha. Verse 14 and 15. Paki-plus din. This is the confidence we have in approaching God. Ato ning sa una man God, di ba? Murag even sa Old Testament, dili makaduol ang tao sa Ginoo. Mo padugo sa sila, ihawon tong katong kalapati o kobre, kanding o karnero kanang arang-arang, pero ang dato baka. Mao na siya requirement. Ihaw sa ka padugo, una ka muampo. Unya ang imong prayer dili ka dito sa Ginoo, moagi ka sa pari. Ang pari na mo sulod dito sa Holy of Holies, siya na mo ampo, Lord, kaning mga tawanan ni mo na yung request nila. Ang Ginoo na may makakita, di na niya i-detalye na. Mauna sa unang panahon nga wala pa si Jesus. Naa naman si Jesus. Ingon din this is the confidence we have in approaching God. Doon na tayo gitawag o makasalig ta, natay confidence that if we ask anything according to His will, He hears us. Paminawon ka sa Ginoo. Kinsa sa inyo, sige pag-pray karon sa Ginoo na ay gina-request. Amen. Padayon mo pag-pray. Ayaw mo ka-discourage. Continue to pray. Kaya ingon niya, kung according na sa will sa Ginoo, paminaw na niya. Ang uban manggod, mo give up, dugay na ko nag-ampuan na pastor. Isa na katuig, 2 na katuig, 5 na katuig, sa una pa na. For as long as buhay ta, ang timing manggod ni Lord, iyahan na. Ingon ni Lord, in the time of my favor, I heard you. In the day of salvation, I saved you. Na ay time ang Ginoo. Kita, mangayo ta. But, mauna dili, according to His will, maminaw na siya sa ato. Siya ang timing, siya ang muhatag ana.
Pero sa atong part, dili ta mo give up. Lord, gaay ko, Lord, kutsi. Man, sige na, hindi man. Unsa ang paghatag? Gusto nimo karon dayon. God has a time. Timanin na ninyo, what if, Lord, hatagi ko, himo akong milyonaryo, Lord. Padaog ako. Luto, kay wak may laing nahibalan, luto raman. Nya, ihatag na sa imo, ha? Mahimong unfair ang Ginoo, kay kanang luto, ginugman man na. Ang ingon sa Bible, God is just. So, dili na siya mo appeal sa mga game of man. Kaya mo appeal-appeal siya, pabor-pabor na yun eh. No? Dili na mo appeal. Kanang game of man, it's a game of chance. Daog ka, pildi ka, it's a game of chance. Ang yawa ang gadikta na, nga naman, kato atong gibasa, the devil is the one who controls this world. Mo na ingon niya diri. No? But, kita, who belongs to God, di ta mo give up dayon because God has a timing. Amen? Timan-ina ninyo, that is a principle that is important. Pero ang condition ni Lord, ingon siya, obey my commands according to my will. Sige kag pray, saon, sige naman kag wala man ka tuman sa iyang pulong. Kabalo ba mo ang sikreto sa Bible? Gisulti na nakadaghan balik-balik sa Bible. Ingon diri sa Joshua 1:8, this book of the law, kaninang Bible, dapat dili ni mawala sa imuhang bakba. This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night. Meditate. Ingon ng Ginoo, and then you shall be prosperous. And then you will have good success. Daghang tao, gusto mo asinso sa kinabuhi, wag yung panahon mo basag Bible. So, unsaon na ni mo ron? Dito ka mo salig sa kalibutan, the world. Swerte, malas. Swerte. Pero ingon si Lord, sure man ang giingon niya. Meditate day and night. And then, I will bless you. I will prosper. Nga naman, because He wants you to be ready. What if padatuon ka, nagbulag mo, nga naman, dili man ready ang imuhang partner. Nadato siya, nagsigi naman adto og bar. Sige naman og inom diri, inom diha, good time diri, good time dito. The world is full of temptation. Nya, sige kag pangayo, nya ihatag, magbudi na ihatag sa Ginoo nga naman, because the family is important to God. Unless the Lord builds the house, they that build it in vain. Sayang inyong hago. Mao na ang atong mga pamilya, ang atong panimalay, ato gyud nang i-commit kay Lord. It's not about money. Timan ina. God can bless you where you are. Mutuo ka lang. Na may uban gud nga kanabang murag kabayo ba? Murag gud ni kinahanglan gyud maka-kwarta gid ko. Di na siya mo tanaw ba kay naaraman gay kwarta diri. Naaraman gay ang kalipay diri. Dapat mao na ingon sa Ginoo, tan-awa, hunong unya tan-awa unya pangutana, asa ang maayo nga agianan. Amen. Ato nang himuon as Christians, ug unsa nang desire sa imong heart nga you wanted God to answer you, ayaw give up. Pero ulag ito, you ingon ni Lord, if you love me, obey my commands, and I will bless you. Mao man na siya. Dili na siya nga ang ato manggong understanding, Lord, i-bless ko para mutuo ko sa imo. Dili na siya ana. Hear my word, obey my command, and I will bless you. Ayaw baliha. Kay once nga naka-receive ka kay Jesus, nga naman nga kaning prayer, nga naman nga gusto ni Lord mag-pray ka. Kay ang Ginoo dili man nato makita. Kisay nakakita kay Jesus. Wala man. Katong mga sa unang panahon nga matay na pud sila. Tuwa na sila sa langit. Pero
Yet the Spirit of God naa sa ato. Amen? So how will we know that God is real? Kung saan na ito pagkabalo? Pray ta. Kaya God will answer your prayer. Kabalo ka, tinuod yun na yung Ginoo. Kaya nag-pray ko, kiyatag man. Pray na po ka. Kiyatag na po na. Nga naman, gusto ni Lord, kaila ka nga kabalo ka nga naa siya. Nagauban sa imo. Amen? Dili dito mo give up of prayer. Pero niya, according to His will, according to His purpose, according to His timing. Ang iyahan lang sa ato, maminaw ta sa iya and obey His command. O na siya gusto niya. Ingon din sa prayer, kaning all who believes in Jesus, the Son can confidently approach God through prayer in Jesus' name. Makaduol ka. Si Jesus, ang tudlo niya, pray to the Father in my name. Bisagon sa pangayuan. Nganong di man ta mangayo. Pero make it right. According to His will and purpose. Basig abi sa ninyo no nga kami nga pamilya, ang akong pamilya, dato mo nang na ako yan, dili. Garkilar, balay sa una. Akong papa, gatrabaho ra. Akong mama, ganegosyo, na ana iyang negosyo. Nag-end me nga pobre gyud ang nabilin sa akong balay sa akong mama papa kanan sa Gem Village. Gibaligya pa gyud sa akong mama. Pero nakabilin ko gamay kay ako man silang gitabangan pagbayad adto. Sa trabaho nako, ako ang gigamit sa Ginoo bayaran tong balay para di ni mawadag balay. Ibarguhon na naman. Ana ang among sitwasyon. But I continue to pray. Kami nga family continued to worship God. Kulat. Kinsa man bisag ako kani nga balay nga gihatag sa Ginoo is a miracle, milagro man eh. Wala ko nangutang. Wala ko. Basta nag-pray lang ko. Unya, ug unsa tong mga movement ni Lord, musunod ra ko. Hantod gi pakita ni, inakulod, kapuan balaya pro kwarta. Pray mi gyapon. Pagkakita pa lang sa inyong ate ani, nihilak na siya dad maunidad. Kunya ang kwarta. Pero we continue to pray. In 3 months time, na ay gihikap ang Ginoo, gihikap niya kasing-kasing sa akong boss. Siya, sige, palitan na ako'y bayad. Hinahinayar akong bayad. Na-impas na ako in 7 years. Hindi siya may magtuuan na. Mauna siya nga, ayaw mo og ampo og kanang ginagmay. Kaya nga itong Diyos, powerful ni. Amen? Ampo kag motor, motor ako yata, bisikleta pa. Pag ampo og kutsi, kaya paratagan kag pick up. Amen? That is how God works. Mauna siya nga kaning atong gibasa karon, si Jesus sige din na siya ingon nga ampo mo, pangayo mo. Obey my commands, hear my word. I will bless you. Dili man uli sa balay mag-away dahil ng magtiayon. Katawan ni sa yawa kanidi ginig ampo ba. Biklon mo. Nga naman, para dili yun ninyo ma-experience ang power of God. Kami sa atin ninyo, di yun may ngaway. Dali na kayo among prayer, magkasinabot kayo. O mag-away mi, kadali lang. Dili matagugma. Di na mo i-discuss. Basta wala na to. Muragway na itabo. Kung na ay misunderstanding. Dapat anak ta. I-encourage ta mo kay kung dili mo ingon anak, dili mo naminot ka, lipay mo, encourage mo, mauna isulti ni Jesus. Awaw niya, biklon mo. Kanya sa puton, di mo ampo-ampo. Dili mo mag-pray ta. Dili mo as husband and wife na mag-ampo ta. Nga naman, maugid na gusto sa yawa. Dili na siya gusto nga magkahiusa mo because kung magkahiusa gani ang husband and wife and the family, power na. Ask whatever you want and it will be given to you.
Mauna siya. Mauna, dili gyud gusto. So find a way nga ang beginning gyud diha kay inyong mga pamilya, make sure i-avoid sa ninyo ng mga bikil-bikil ninyo. Forgive. Kana bang magpabungol-bungol ka? Diba? Nga naman, para matubag sa Ginoo ang atong mga prayers. Amen? Nakuha ninyo, nasabtan ninyo? Mauna ginasulti ni Jesus sa John 5. I-review ninyo pag-abot sa balay, basahan ninyo usab. Promise niya. Kani number 4, important ni. Basahan sa nako ang Ephesians 3:12-14 about prayer. Ingon ni Apostle Paul, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. So, unsay pasabot? Anytime. Dili ingon nga, unya na lang, karon na lang kung Domingo mag-pray, kay naa dito ang Ginoo, musayo lang ko niya mag-pray. Anytime. Ingon diri, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Makaduol ta sa atong Diyos. Freedom. Unya, dili ta mag-alanganin. Ganina akong gitudloan si Kimberly how to pray. Kay, naaman na. So by example, sige, mag-pray ta. Ani, ana. Kay gusto na ko, kamutanan in this church, you will know how to pray. Kaya aron ma-experience ninyo ang milagro. Gusto, maugid na akong joy. The reason nagpastor ko, kaya kung unsa akong na-experience nga mga milagro sa Ginoo, gusto na ko ma-experience po ninyo. Amen? Freedom and confidence. I ask you therefore not to be discouraged, ingon ni Apostle Paul, because of my sufferings for you, which are your glory. Nag-antos man si Apostle Paul, kay sige siya gwali, gidakop siya, nasa sa prison when he wrote this. Pero ingon niya, pag-ampo mo, kaya natay freedom and confidence to pray to God. Ingon niya, for this reason, kaya naman tayo freedom to pray to God, I kneel before the Father. Galuhod siya. Bisag na siya sa prisuhan. Kung nabuhian siya, galuhod siya. Ang akong pangutana sa inyo, galuhod ba mo kung mag-pray? Gamay lang ang gap. Amen. Pero, pwede man, wala may posisyon gi-specify ang Bible, pero ang akong nakita, great men of God, naganil na sila. Pero, kung galingkod ka, you can pray. Kung say conviction ni Lord. Pero yung ni Apostle Paul, because of this, nga maka-approach man dahita sa Ginoo, luhod siya. Pero ako, dapat lang yun mo luhod ng anuman because we are in the presence of the Almighty God. Ayaw mo bitaw, ingon ako, ayaw mo pray nga dahigda. Lord, yan, Richo, wapa kami nakatulog na. Pagmata na mo, amin. Imo manggod ng tuyoon when you pray, unya, you put yourselves in the presence of God. Ngayon ka, Lord, na 5 kataon-taon, natulog ka. Kita na ba mo, nga tao nga, nag-istorya mo niya, taon-taon natulog sa mga tubangan, kasi ka-experience na. Ako, ka-experience ko. Istorya ba? Nga dakong tao. Kaya istorya, taon-taon natulog ko pa na. Hagok pa. Ay, nahinay na ko gawa. Eh, natulog man. Ana na siya. Do not do that to God. Pwede ka before you say, Lord, thank you for the day. Pero kanang prayer nga gusto sa Ginoo, you kneel before the Father. I-try ninyo. Kung wala pa mo kaluhod, luhod mo. Amen? Pangayo ba? Nga walay kuan. Those of you, ingon the Lord, who lacks wisdom, pray for wisdom. Those of you walay trabaho, pray for work. Those of you kanang gusto business, pray for business. Kay while natulog ka, God will give wisdom sa imo. Pag mata nimo matingala ka,
Na kay plenty of ideas. Amen? Ana nang mahitabo. The fourth one, kani nasulti po ni diri, which is also important. Kay kani mauni siya ang hinder sa atong prayers. Ingon din beware of sin that ends in death. Siya pasabot ani. Beware of sin that ends in death. Akong basahon ang verse 16. Nagsugod ta. If you see a brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. Ayun na ang pui. Kanang mga sala that leads to death. Ato nang istoryahan karon. Pero ingon diri sa verse 17, all wrongdoing is sin. Tanan nga mali nga ginahimo nato, sala na. And there is sin that does not lead to death. Doon na siya. So, karon lang mo nakabalo nga naday sala nga leads to death. Kanang pasabot ba? Dili ka mapasaylo sa Ginoo. Kani, you will die dito sa impierno. Mao ning pasabot ani. Unsa man ang mga salaan na nasulti ba na sa Bible? Yes. Mao na nga if you are aware of it, kana bang na kay sala nga nahimo? No, ako muhatag kay di man nato ni masabtan, dili ko muhatag og example. Pareha na minyo ka, nangabit ka, nagbulag mo sa imuhang gipakaslan, unya namatay ka. Ingon diri, gipakamatyan na nimo ng sala, adultery mo na. Ingon ang Bible, walay adulterer or sexually immoral can enter the kingdom of God. So kung dili ka ana, ampo ka. Pray, kay God will forgive you. Pero kanang, dito na ka mag-ampo na, matay ka na. Abot lang, ingon man siya, the sin that leads to death. Matay ka ba? Ngayon lang ang tao, pareha dito sa kawatan dito sa cross, tapad ni Jesus, di ba duha to? Ang isa, lahi iyang kuhan, giingnan niya si Jesus. Ginoo makakanaog diya, bagay, i-appeal ko kaya ito, ning grahon sila. Ana yang mind. Pero katong isa, ingon niya, giibadlong niya itong isa, uy, ayaw pag ana, ayaw pag sulti ana. Pero ingon siya nga, Lord, hinumdumi ko, Lord. Pag naanak ka sa langit, ang siya ingon ni Jesus, today, ubanta, there is repentance sa iyang heart. Mauna siya importante, mga igsoon ko, if you sin, ask for forgiveness. Pangayog yung pasaylo. Kung wala pa kay courage mo dool, na apte mga bikil-bikil sa mga igsoon, bikil-bikil sa mag-asawa, di magtingganay, iskasimana, ano ba? Ayaw mo, dili ana ang Christian. Pray. Kay gusto yun na sayawa nga you will die in your sin. Nga naman, dili ka kasulod sa langit. While the power of Jesus, gusto niya nga maadto ta, ang yawa who is the master of this world, ang yawa, naa siya diri. Gusto niya nga di ka kasulod sa langit. Sumuon na siya atong himuon. Pray always. Unya, keep your relationship maayo ba? Ayaw mo bigil kay makatawag ng yawa na niya. Gusto sa yawa kanang in the height of your anger, in the height of your kanang kasuko, dumot na may tabo sa imo, atakihong kag high blood, patay. Sin that leads to death. Patay ka man. Na ay reconciliation? Wala. So, bantayan na ito ni. Kaya ingon diri, do not die in your sins. Actually, si Jesus, pag ani ni Jesus diri sa kalibutan, ang iyag yung message, wala
man siya naingon nga, believe in me, kay dalawta mo siya, ingon niya, repent. Pag hinulsol mo, kay naana ang kingdom of God. The kingdom of God is near. Tanawa sa Matthew 4:17. Mao ni gi-preach ni Jesus. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Doon na. Naa na diri. Katong naa siya. Mao man to'y beginning. Wala pa man siya paaga sa iyang dugo. Mo to'y ingon lang siya, naa na ang kingdom of God. Siya man to. But now that He is dead, the kingdom of God, we belong to the kingdom of God. Amen? Kingdom of God, composed na siya sa people of God, those who believe in Jesus. Those are the kimona ingon niya, repent, unya, kung naamoy sala, you settle it, arigluha, ayaw padugaya. Mao din ay tudlo ni Jesus, kay hindrance man na, hindrance na sa blessing. Napag-ingon ng Ginoo, 1 John 1:8-10. Ingon din ingon ni Jesus, if we claim to be without sin, ingon ka, okay mo ka pastor, magwawa, may nag-away, wala. Ingon niya dire, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Nga naman, all people commit sin. All wrongdoing is sin, ingon ang Bible. Nya mo ingon ka nga wa kay sala, you deceive yourself. Ang gusto sa Ginoo, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Gusto sa Ginoo, Lord, sorry ha. Nine times, wala bitaw tayo sala sa tao. Pero basig ang Ginoo malipay, kawa ka nag-pray. Sige ka lang, lakaw, sige kang trabaho, focus nimo sa imong mind and heart, work, money, dili man na makapalipay sa Ginoo. Gusto niya maguna-una po ta sa iya. So, unsa may mo nimo? Lord, sorry Lord. Forgive me. Basag isa ka verse, una ka mo lakaw. Kay mo na gusto ni Lord. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Anang tao na isala. So, una ta matulog, ask for forgiveness. Bisag dili ka ready, suko kay ka, Lord, forgive me. Gabi, while nag-prepare ko sa message, na nagsinamo, naglagot pag ko, hapon pagalagot ko. Pero ingon ako, in the name of Jesus, kamalay din ko ba? Lord, ikuha rin ni. I pray, ingon ako. Alam ko, may pawan ako, basahan ang text na. Kasukog ako kadali. Pero kabalo ko, disturbance na. So, bantayan nato ni mga igsoon. Do not commit a sin that leads to death. Ingon din sa Bible, ingon ni Jesus, truly I tell you, Mark 3:28-30, mao ni ang sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins, tanang sala, and every slander they utter. Kana mga manglibak ka, mangdaot ka lain tao, pasayloon ka na si Ginoo. Pero ingon niya, but whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven and are guilty of an eternal sin. He said this because they were saying that he has an impure spirit. Ang katong mga parisiyo o katong mga ubang tao dito, ngingon nga kani, ang espirituhan ni bagikan sa yawa, gisulti nila kang Jesus. Mao na ingon ni Jesus, kung ana ang imong heart, dili ka mapasaylo. Nga naman, gibugal-bugalan man imo ang Ginoo. Ang Ginoo nga maayo imong himuon nga yawa. Your sin, ingon siya, you cannot be forgiven. Ngunang bantayan ninyo nga in our life, dili ta magbugal-bugal sa Ginoo. Tibanan nato ni. Because kung dili ka makarepent, you will die in your sin. Ingon sa Bible,
di ka kasulod sa gingharian. Ingon gani, ayaw na naampo eh. Mao na siyang error. Nga naman, naamang guy uban nagatudlo nga, sige lang kay init, mamatay ka, pwede man ka magpaampo. Bayad ka o 1,000, 2,000, depende sa imong kwarta, ampuan ka para ang imuhang kalag ibalhin sa purgatorio. Wala na sa Bible. That is not true. Ayaw mo tuo, ana. Ingon ang Ginoo, behold, now is the day of salvation. Ayaw na, ugma na. Kanya, ini-drive ni mo, ma-disgrasya ka. Natural man na in this world. Sakay ka aeroplano, mag-crash ka. Sakay ka barko, malunod. Sakay ka bus, namatay ka. Unya, wala ka pangayog pasaylo sa imong sala. Wala ka forgive sa mga tao nga nakasala sa imo. Madto kag langit? I doubt. Na ay warning. Dili ni siya ingon nga kung daghani nga warning, daghani nga book, pero dili lang kayo ginahisgutan. Kagabi mo may ingon ni Lord, istorya ni sa imong mga sakop. Because this is my word and they should know this. Ang akong nakita, God wants to bless all of you who are here today. So naalang siya warning nga we need to do it according to His will. We need to follow His commands. And we need to love God. Kung unsa ka karon, pwede na i-times 2, i-times 3 sa Ginoo. Walay, siya man ang powerful. But are you ready? Mo man ay pangutana. Ready na ba mo to receive God's blessing? Be ready. Pray. Ayaw give up. Important thing that you should know nga kanang sin that leads to death, it's a hindrance and it will destroy your soul. Akong basahon ha, tanawan ninyo unsay sulti dire about the sin. In Revelations 21:8, ingon din niyo, but the cowardly, mga talawan, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will never be they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Tanawan ninyo sa inyong sala nga naa dinay. Naanad ka nagsigig pamakak, undangin na na. Naiuban na ginagman butang sigig pamakak. Asa kagikan? Di ganina ron ko diya. Gikan dahil nagsuroy-suroy. Sigig pamakak ba? Bisag dili na kinahanglan mamakak. Ingna nga, wala ko diriya. Ingna nga, ako gina-avoid na ko. Na kay maanad ta ba? All liars. Asa daw ang lugar? Imperno. Burning sulfur. Second death. So dapat di ta bakakon. Dapat kadtong mga nagbulag o nya naminyog lain dapat i-commit yun na sa Ginoo kay adulterers man na. Dapat kadtong wala pa nakasal, magpakasal na. Nga naman, sexually immoral man na. You will die in it. Ingon sa Bible, dili ka maadtog langit. Kay kung maadto ka, dili na tinuod ng Bible. Two choice naman na. Gisulti naman na, kinsay makasulod, kinsay dili, kinsay apilon, kinsay. So ayaw ninyo dugay-dugayan, ayaw ba niya na lang pastor kay wa pa may kwarta. Pasag din ang kwarta. Nga naman, kinanglan ba na kwarta kasal? Magpa-register ka. 450 pesos man. Unya ako, kasal ko, may bayad. So may kinanglan na nga kwarta. Mauna siya, nga nung kuha na ko na akong license because I wanted to help people na wala pag yun. Kaya, if you die in your sin, the sin that leads to death, you will go to hell. So katong mga naiuyab ron, bulagin na ninyo inyong uyab. Ay di na maayo. God can see that.
Bantayan na to, kanang minyo ba? Nga na uyab, wala butong litaw. Si Debog, si Pastor siya. Katong mga naanay commitment in life, ayaw na mo pag-isip, anak, because it will hinder you. Pag naay temptation in the name of Jesus, use the name of Jesus. Kaya powerful kayo na nga name. Amen? Ayaw kuhan. Masiging pa, sige lang, di palagi kong matay. Bahala ka. The sin that leads to death, bantayan mo na. Make sure na wala na sa ato. Kay ni promise si Jesus of eternal life. Kaning, I would like to highlight kaning idolaters. Kaya nga naman, diri sa atong gibasa, ang last niya nga verse, diri sa verse 21, Dear children, mga anak, keep yourselves from idols. Ayaw mo pag-ampo sa mga Diyos-Diyos. Mao na gisulti ni Lord sa kanang atong text, 1 John 5:21. Mga anak, ingon ng Ginoo, ayaw mo pag-ampo sa mga Diyos-Diyos. Unsa man ang mga Diyos-Diyos? Anak sa ang kwarta, mahimo ng Diyos-Diyos. Kanang mga tinuhuan ninyo nga paswerte, dili gusto ang Ginoo na. Hatagan ta mo verse sa Exodus 20 verse 4. Paki-plus Dave, Exodus 20 verse 4. Ato lato na kay importante ni kay mao ning gusto ni Lord. Exodus 20 verse 4. Ingon ang Ginoo, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven. Kinsa man na sa langit ron? Si Jesus. Ingon siya ayaw paghimog form sa nawong ni Jesus. Kinsa pa na sa langit? Sila Mary, sila Joseph, sila Peter, sila Abraham, sila Moses. Daghan na dito. Pero ingon ng Bible, you shall not make for yourselves an idol in the form of anything in heaven, above, tanan nga na dito, ayaw, or on earth, beneath, kanang mga butang nga na sa kalibutan, or in the waters below. Ang uban na yung mga paswerte nga ginatuutuuhan, you shall not make for yourself an idol in the form of anything. Ang next another day. Dako taas man ni kaning Exodus chapter 4. For the Lord had said, ano siya, to Moses, tell the Israelites, Exodus 24. Saba ang Exodus 24. You shall not bow down to them. Muna ingon sa Ginoo. Maghimo ka unya imong ludhan or worship them. Nga naman, for I the Lord your God am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ato ning kuan, ibalik ragon sa katong previous ani dit. Katong isa katong naghana. Dili gusto ang Ginoo nga mo bow down ta og kanang mga hinimo nato. Ang Ginoo di na nimo magunitan. Imong ibalhin. Dakutan king mao na imong Ginoo, dili na mao ang Ginoo. Our God is a spiritual God, dili makita. Powerful God na. Mao nang nag-warning siya, ayaw mo ana. Makahinder man ni sa atong pagtuo. Nga naman, ingon ang Ginoo, I am a jealous God. Kinsa sa inyo naka-experience og nagsilos mo sa inyong asawa o sa bana, be? Kita man siguro tanan nga minyo. Maka-feel tag silos. Imagine, di ba, kung magsilos ta, di ka mahimutang, pasangin lang nimo bisag, wala ko'y gihimo.
Lahi ang imong una-una, ana na siya. Imagine that. Di ba lain? Ana ang mapil sa Ginoo kung ikaw ga-worship ka og mga Diyos-Diyos. So gusto ninyo ang Ginoo magpalayo sa inyo kay daghan man kag tinuhuan. God wants you to worship Him alone. The Spirit God. Inya kung mag-pray ka, ato sa imong kwarto, panira dito, pray ka. That is what God wants. So mga igsuon ko, brothers and sisters, I want you to consider this a very important thing. The sin that leads to death. I-evaluate ninyo inyong kaugalingon. Kung naa pa mo idols, get rid of it. Kung naa pa mo mga uyat, get rid of it. Kung wala pa mo nakasal, pakasal na mo. Kay do not live in a life o commit kag sala nga could lead you to death. Kay your place will be in the lake of fire, ang impyerno na. So I hope, mga igsuon, that ang atong timanan is the love of God. Kani warning ni siya, but ingon gyud niya, timanan gyud nato nga all who believes that Jesus is the Christ is born of God. Jesus, mo na born in Jesus, born of God. The Lord will bless you and the Lord will strengthen you and give you peace always. This time, atong mag-communion ta because today is first Sunday, atong i-remember what Jesus did while naa siya sa iyang mga tinunan. Jesus on the night na nagtapok siya sa iyang mga tinunan before he was betrayed, took bread, gave thanks, and broke it. Ingon niya, this is my body broken for you. Eat of this in remembrance of me. Ato ning ginahimo to remember what Jesus did on the cross para sa ato. In the same manner, after supper, he took the cup. He said, this cup is the new covenant in my blood. Drink of this, all of you, in remembrance of me. So ato ning i-pass around ang elements. Gumiti lang usa ninyo, and while you are holding it, mag-pray mo. Unsa tong mga prayers ninyo nga you wanted God to answer, ampuin ninyo, mga itong pasaylo niya, pray mo.
Let's all stand. Nindog ta. Nanindog ta. Let's all stand. Atong pasalamatan ang Ginoo. Lord Jesus, thank you for your body broken for me. Let us partake together. Lord Jesus, thank you for your blood shed for me. Let us drink together. Father, we praise you and we give glory and honor to you for coming down on earth to show us how to live. Thank you, Lord, for reminding us of what you have done on the cross. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, manindog ta balik, no? Magpabilin ta in standing as we sing our songs of praise, no? In response sa message. So, klaro, no? Jesus died for us to live righteously. And then, ang Holy Spirit ang mag-enable sa tuwa to live the life that God wants us to live. When I gaze into your love, when the things that surround me become shadows in the light of you, the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. It's the reason I live is to worship you. I worship you. My God, I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you,
Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us of your great love towards us. Na makaadto mi sa langit by faith in you. Dili na namo bayaran ang among pagsulod, O Lord. But we need to trust you para bag-uhon ang among kinabuhi. Lord, tabangin mi, help us all because we are all sinners. I pray, Lord, that you will bless all your people who are here today. Preserve their family. Do not allow evil to destroy them. Do not allow evil to tempt them. But I pray that they will be victorious in all that they do because they trust in you. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, power, and authority both now and forevermore. Amen. Amen. Good morning. Yung lingkod sa ta for some announcement. Good morning. I would like to thank ato ang mga kaigsuunan na were able to send our financial help to the family of Ernan and Zinaida. So ang body ni Kobe was brought to sa Santa Maria. Dito na siya gilubong, I think last Saturday, kahapon, Friday. So at this point, tawagon na to si Baby Don Angelo. Before that, mag-testimony si JR and later we will call Don Angelo for his second birthday atong ampuan. So, JR? May buntag dahil mga brother and sister da kay Jesus, no? Na-bless ba ang tanan? Amen. Then isa po ito karoon nga na-bless sa pulong nga gisir ni Pastor Lee kay sa kuwang nagian